kababayan ko, binabati ko po kayong lahat sa ang mansulok ng mundo. Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Maganda na! And for today's video po, tatalakayin ko po sa inyo ang katanungan na paano nga ba maiwasan ang ma-offload. Wala nang patumpik-tumpik pa to, straight to the point na, simulan na natin. May 5 rason na pwede kang ma-offload. Okay, simulan na natin sa number 1. Kung ikaw ay may hold departure order from the government, syempre hindi ka makakaalis noon, ma-offload ka talaga kasi may inisyu sa yung hold departure order sa office ng government. Okay, number 2, pag ikaw ay merong alert list or warrant of arrest. Pag may inisyu sa yung warrant of arrest, obviously, hindi ka makakaalis. Maho-hold ka talaga. Number 3 po, no travel authority. Ito po ay para sa mga government employee na walang mga travel authority. Yun po, pwede po kayong ma-hold. Number 4, unaccompanied minor and no clearance from DSWD. Okay po? Yung mga minor na nagta-travel tapos wala silang kasama. O di naman kaya walang clearance from DSWD. Number 5, ito talaga ang pinaka-importante, red flag sa ating travel and sa ating mga documents. I'll go deeper po sa number 5. I will discuss it later on. So bago yan, pag-usapan muna natin ang mga immigration officer or immigration personnel. Yung mga immigration officer, they are trained to detect based on the red flags that they are seeing. So ibig sabihin, dumaan sila sa malalim na pagsasanay sa trabaho na meron sila para mag-imbestiga. So, katulad nga ng diniscuss ko kanina sa mga reason na pwede kang ma-offload, pang number 5 doon ay ang red flag sa mga travel mo at mga documents mo. Paalala ko lang po mga kababayan ko, triangulation po ang technique na ginagamit sa immigration pag mag-iimbestiga. Ano nga ba ang triangulation? Tanungin natin si Google. Triangulation investigation. So ito po yung sabi ni Google. Basahin lang po natin. At its core, triangulation involves using different approaches to study the same research question by collecting data from diverse sources, employing multiple methods, or even collaborating with other researchers. You can cross-check your findings and ensure that your conclusions are well supported. At ito pa, sabi ni Google, according sa research ko, triangulation investigation is a research method that involves the use of multiple investigators or researchers to study a particular phenomenon. These investigators work collaboratively, bringing diverse perspectives, experiences, and expertise to the research process. So yun po. Yun po ang ginagamit na technique ng mga immigration officer during assessment sa mga travelers. Clear po ba yun? Okay, let's talk about red flags po. First, yung documents. Of course, kailangan po natin i-prepare yan katulad ng ating ticket, itinerary, passport, and the rest ng mga supporting documents po. About po sa documents, I personally advise po na sa ating mga kababayan, make sure po na basahin po natin ng maigi yung kung ano po yung nakalahad sa ating documents. For example, yung passport po natin, kasi minsan nakakalimutan natin basahin o kung ano man yung nakalagay sa passport natin. Make sure po, buksan natin yung passport natin, basahin natin kung kailan in-issue, anong date yung expiration, at ay lahat po ng details. Yung mga small details po kasi mahalaga po yun sa mga officer. Katulad po ng ticket natin. Basahin po natin kung saan po tayo pupunta, kung anong oras po, kung anong syudad tayo lalapag. Yung mga ganun po. Vice versa din po sa ticket natin pabalik kung meron naman po tayo. So, kailangan po hanap natin yung details sa documents na hawak natin na meron tayo. And sa mga supporting documents din po, ganun din po, I advise personally po na mga 2 days before,
reviewin po natin yung mga documents natin, basahin po natin, pagtuunan po natin ng pansin kung ano yung mga nakalagay doon before our flight or for example, nasa taxi po tayo papuntang airport, basahin po natin kung ano yung mga nakalagay doon para po just in case po na may surprise question ng immigration, alam po natin yung isasagot natin. Kasi po, if something unmatched sa documents nyo at sa sinasabi nyo, kaduda-duda po talaga. Talagang paghihinalaan po tayo ng mga immigration personnel. Okay po? So, iwasan po natin yon. So, I personally advise po, basahin natin kung anong documents po meron tayo. At least alam po natin yung mga date, details, at yung mga lugar. Para po hindi po mag-unmatch yung nakalagay sa document at sa mga sinasabi natin, yung mga sinasagot natin during assessment sa immigration. Sa galaw, okay lang naman sigurong kabahan. Wala naman problema doon. Tao lang naman tayo. Lahat naman tayo nakakaramdam ng kaba. So, wala yun. Pero kung kaya natin na mas i-relax pa yung sarili natin, mas mainam po yun. Pero yung kaba, okay lang yun. Basta i-try lang natin pag during assessment sa immigration, hinga lang tayo ng malalim, tapos sagutin lang natin kung ano yung mga tanong ng in a calm way, ganon. Kung kinakabahan ka during assessment, pero lahat naman ng sinasabi mo, tugma sa documents mo, tugma yung petsa, yung araw, yung taon, yung lugar, wala namang problema yon, 'di ba? Kahit kinakabahan ka ng husto during assessment time habang sumasagot ka, pero kung tugma naman lahat ng details na sinasabi mo sa documents na nakikita ng officer, so sa tingin ko, okay yun, walang magiging problema. Okay, next. Financial capacity. Kino-consider nila yan kasi tinitingnan nila kung meron ka talagang capability mag-travel abroad. Halimbawa, sinabi mo sa immigration officer, mamamasyal ka for 1 month, pero yung sa bank account mo hindi naman tugma sa araw na ilalagi mo sa abroad. So, isa yun sa mga red flags para sa mga officer. Pero ang tanong, paano kung meron kang supporter abroad? May boyfriend ka, may girlfriend ka doon, may relatives, family, or friends na magsusupport sa'yo. So, ito yun. Kaya ka dadaan sa secondary investigation para mag-go deeper ang mga immigration officer na mas malaman kahit hindi much yung financial capability mo sa bank mo, kung may supporter ka naman, para mas malaman nila. Kaya ka dadaan sa secondary investigation para mag-go deeper ang mga immigration officer na malaman ang details kung sino magsusupport sa'yo abroad. Okay po? Clear po ba yon? Again, uulitin ko lang po, ang financial capability po is important pag magta-travel ka abroad. Kasi how will you support yourself for 1 month in a foreign country if you don't have the means to support yourself doon po sa biyahe? And next po, no return ticket is our big red flag po. Tandaan po natin yan. And should be your itinerary ticket po is match sa isasagot nyo sa immigration officer. Kailangan po magmamatch. For example, yung nakalagay sa itinerary ticket nyo po ganitong date. For example, date 20. Kailangan po yung sasabihin nyo din 20. Baka po pati date hindi nyo pa po alam. Kaya kailangan po basahin po talaga natin yung mga documents na meron tayo bago po tayo dumaan sa assessment sa immigration. Advice ko na rin po sa mga return ticket, mag-risk na po tayo. Huwag po peke ang ipakita natin. Bumili na po talaga tayo ng real ticket na pabalik. Depende yun kung babalik pa po talaga kayo o hindi. Pero depende po talaga yun kung babalik pa kayo o hindi. Pero please, huwag po tayo magpakita ng fake ticket na pabalik. Mag-risk na po kayo. Bumili na po kayo ng ticket na totoo, na pabalik. Alright? At depende na po talaga yun sa inyo kung babalik pa kayo. Next po, job and occupation. Gusto po malaman ng immigration officer kung meron po kayong commitment sa Pilipinas. What I mean by commitment po is kung meron kayong trabaho, may negosyo po kayo, kung paano nyo
kung paano nyo po nasusupport yung mga travel nyo abroad, mga source of income. Yun po, gusto po malaman nyo ng immigration officer. Next po, ang tanong, sabi, pag okay na daw po ba sa immigration sa Pilipinas, okay na din ba sa immigration kung saan ka patungo or immigration sa abroad? Ang sagot po dyan, no. Pag okay na po kayo sa immigration sa Pilipinas, it doesn't mean po na okay na po kayo sa immigration abroad o dun sa destination nyo. Why? Kasi po, magkaiba po yung rules niyan. Magkaibang bansa, magkaiba po yung law nila. Hindi po ibig sabihin na may problema ka dito sa immigration dito ay may problema ka na din doon. No. So, magkaiba po sila ng rules. Iba po yung batas sa Philippine immigration at iba po yung batas sa foreign country. Okay po? Clear po ba tayo doon? Let's move forward. Kung maaalala nyo po sa news, meron pong tinanong na yearbook at kung magkahiwalay daw po ba yung parents ng traveler. Pag ganun po yung mga tanong ng immigration, i-advise ko po ito according po sa research ko at according po sa panonood sa mga news at mga interview ng mga ibang immigration officer, pwede po tayo mag-raise ng concern sa supervisor on duty ng mga immigration personnel. Pag mga ganun po yung question, not because you are complaining po, you are just kumbaga raising your concern kung bakit po ganun yung mga question. Yearbook and bakit kung magkahiwalay yung parents nyo. Do you think po related, do you think personally po, kayo na po ang humusga, do you think po it's related about sa travel, yearbook, tsaka kung magkahiwalay ang parents nyo? Nakaka-surprise po yung ganong. Pero kung mamarapatin nyo or kung gusto nyo po, pwede po kayong mag-raise ng concern sa supervisor on duty doon kung bakit ganun ang mga tanong. Okay, next po, if ever naman pong na-offload po ang isang traveler, for example, pwede po tayong lumapit sa supervisor on duty po ng mga immigration personnel. Pwede po, not by complaining naman po na masyadong aggressive, by talking to them po calmly na kung bakit hindi na-approve. Itatanong lang po natin in a calm way, di ba? Kung bakit hindi na-approve. Tapos ipakita po talaga natin, patunayan po talaga natin na kumpleto yung ating mga papers. Sabihin po natin sa supervisor na ito yung mga papers ko. Ipaliwanag po natin para makita po talaga nila na kumpleto tayo ng documents and ma-justify po natin yung reason natin kung bakit kailangan makaalis ng isang traveler. Clear po? Ulitin ko lang po yung about sa red flags. They will be interviewed for secondary inspection para po makita ang kanilang purpose of travel. Para po maliwanagan o maintindihan ng immigration officer kung bakit ka talaga aalis o bakit ka magta-travel. Clear po ba yun? And last but not the least po is no video, no taking videos po. Ang number one rule sa immigration. Kasi po, very sensitive po ang mga information na binabahagi doon at very personal yung mga ganong details. Kaya pinagbabawal po nila ang pagkuha ng video. And that's it for today's video. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan ko, sa mga nanonood. Please subscribe and share na rin po ng aking video sa inyong mga kapamilya, kaibigan o kakilala na interesado sa mga ganitong video at impormasyon. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako pa rin po ang inyong lingkod. Maganda na sa susunod na sharing video po ulit dahil sharing is caring. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. See you!